Ito ay batay sa buhay ni Jaswant Singh Rawat. Siya ay isang rifleman mula sa 4th Garhwal Rifle Infantry noong 1962 Indo-China War na nagpakita ng matinding katapangan, at walang katulad na dedikasyon upang protektahan ang kanyang sariling bansa laban sa mga mananakop. Nananatili siya sa kanyang posisyon laban sa lahat ng kalaban. Namatay siya bilang isang bayani na nakatayo sa kanyang lupa at ipinagtanggol ang India laban sa mga nanghihimasok na Tsino. Nagsisimula ang pelikula noong 1962, 15 taon lamang pagkatapos makamit ng India ang kalayaan mula sa pamamahala ng Britanya, at isang nagbabantang digmaan na naman ng India laban sa China ang naganap. Noong ika-20 ng Oktubre taong 1962, nagsimula ang hindi maiiwasang digmaan. Sa Dehradun Railway Station, nakakalungkot ang nangyari noong araw na iyon. Si Shri Guman Rawat na ama ni Jaswant Singh Rawat ay pinigilan ang kanyang sarili habang ang isang kahoy na kahon ay ibinaba mula sa tren. Labis ang lungkot niya sa sandaling iyon, dahil nasa loob ang labi ng kanyang anak na mandirigma at rifleman na si Jaswant Singh Rawat. Hindi siya ordinaryong sundalo lamang. Ang kabaong ay inilalagay sa isang karwahe na hinihila ng kabayo at dadalhin sa pamilya. Pagdating nila, dinadala ng mga opisyal ang kabaong patungo sa kanilang bahay, kung saan si Leela Rawat na ina ni Jaswant, na mahal niya, ay inaaliw ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Habang nakalagay ang kabaong sa sahig, hindi na napigilan ni Leela ang kanyang emosyon at humagulgol, niyakap ang kahon na gawa sa kahoy. Ang kanyang anak ay may isang matapang na kaluluwa na maaaring mabuhay kung gugustuhin niya. Sa halip, isinakripisyo ng kanyang anak ang kanyang buhay para pagsilbihan ang kanyang bansa. Sa isang flashback, ikinuwento ni Leela ang panahon noong si Jaswant ay isang maliit na bata na may matinding ambisyon na maging isang sundalo. Jaso ang palayaw niya noong bata pa siya. Sa kabila ng katotohanan na sila ay mahirap, palagi niya itong itinutulak na magtrabaho ng husto upang maging matagumpay. Habang pumapasok sa paaralan, isang scout leader ang bumisita sa kanilang silid-aralan at nagtanong kung gusto nilang maging scout. Ang sandaling ito ay nagpapasiklab ng apoy sa kanyang puso. Isa si Jaswant sa mga nagtaas ng kamay nang walang pag-iisip. Pagkatapos ay umuwi siya na tuwang-tuwa upang ibahagi ang balita sa kanyang mga magulang. Humingi si Jaswant sa kanyang ama ng uniforme ng scout dahil kailangan ito kinabukasan. Humingi siya ng karagdagang oras, ngunit nakiusap si Jaswant na kailanganin niya ang uniforme bukas. Habang pinag-uusapan ng kanyang mga magulang kung paano kukuha ng uniforme, binanggit ng kanyang ina kung gaano kahirap para sa kanyang ama dahil kailangan niyang maglakad ng malayo upang maghanap buhay. Narinig sila ni Jaswant at nangako sa kanyang mga magulang na bibilhan niya ang kanyang ama ng bisikleta balang araw. Habang bata pa, nagpakita si Jaswant ng pagiging makabayan at potensyal sa pamumuno. Makikita ng mga opisyal sa paaralan na palagi siyang pinagtutuunan ng pansin. Ang kanyang pangako sa paglilingkod sa iba ay kapansin-pansin. Ang taong ito ay nasa bingit ng pag-ukit ng kanyang pangalan sa mga talaan ng kasaysayan. Si Jaswant ay nakakuha ng 17 rupees. Humingi siya ng karagdagang pera sa kanyang ama para mabili ang bisikleta na ipinangako nito sa kanya. Matapos matanggap ang pera, hiniling niya sa kanyang ama na hintayin siya habang papunta siya sa tindahan na nakasakay sa likurang upuan ng isang bisikleta habang minamaneho ito ng kanyang kaibigan na si Turlock. Hindi niya alam na magtataksil si Turlock sa kanya mamaya. Dinala siya ni Turlock kung saan naghihintay sa kanila ang mga armadong lalaki. Siya ay binugbog at ninakawan. Ninakaw ang kanyang pera, at ang bike na nirentahan niya ay kinuha rin ni Turlock at ng kanyang mga kaibigan. Nagmamakaawa si Jaswant at sinubukan silang labanan, ngunit marami sila. Wala siyang choice kundi sumuko. Nalungkot si Jaswant sa kanyang kasawian at nagtungo sa kanyang paaralan upang makakuha ng sertipiko ng paglipat dahil nawalan siya ng interes na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang ina, tiniyak ang kanyang intensyon na ituloy ang kanyang ambisyon. Balak niyang sumali sa militar. Sumailalim siya sa pagsasanay sa militar sa loob ng 9 na mahabang buwan bago bumalik sa kanilang bansa. Binigyan siya ng 28 araw na bakasyon bago e-deploy sa larangan ng digmaan. Tuwang-tuwa ang kanyang mga magulang na makita siyang muli, ngunit ang pananibik ay panandalian lamang dahil natapos na ang 28 araw nilang bakasyon. Aalis na ngayon si Jaswant sa kanilang bahay sa huling pagkakataon. Habang papunta si Jaswant sa kanilang kampo, nagsisimula ng salakayin ng China ang Northeast Front ng India, kasama na si Chara Idyo.
Doon inutusan ng commander ang 4th Gurwal Rifles Infantry na ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Matapos itatag ang perimeter, tinanong ni Jaswant ang kanyang post commander, si Chandra Mohan, kung bakit nagsimula ang China ng digmaan. Ipinaliwanag sa kanya ni Chandra na naniniwala ang China na ang Chara-Idyo ay ang katimugang bahagi ng Tibet, isang rehiyon na laging gustong sakupin ng China. Idinagdag ni Chandra na nagsimula ang labanan sa panahon ng Rebolusyong Tibetan laban sa pamamahala ng Chino. Pagkatapos ay ibinahagi ni Jaswant ang kanyang kaalaman na ito ay dahil sa pagtakas ng Dalai Lama at pagkatapos ay humingi ng tulong mula sa India. Humanga si Chandra sa kaalaman ni Jaswant sa kasaysayan. Habang nagpapatrolya ang mga sundalo sa lugar, bigla silang may nakita na gumalaw sa likod ng isang puno. Lumabas ang isa sa dalawang batang babae, at muntik na siyang mabaril ng isang sundalo, ngunit hindi niya ito natamaan. Ang kanilang mga pangalan ay Nora at Oy. Sila ay mga sibilyan na naghahanap ng kanilang yak, mga alagang baka. Pinauwi sila ni Jaswant at hiniling na huwag nang bumalik dahil hindi naligtas ang lugar na ito. Tulad ng mangyayari sa kapalaran, magkakaroon ng ilang sandali sina Nora at Jaswant. Sa isang punto, nahuli niya si Jaswant na sumusunod sa kanya. Pagkatapos ay hinarap siya nito, ngunit itinanggi niya na sinusundan niya siya. Nalaman din niya kung saan ito nakatira at nagkunwaring nauuhaw. Sinubukan ni Nora na magtago noong una, pagkatapos ay nagpa siya na sumuko nang magbanta si Jaswant na aalis. Nagkaroon ng kakaibang bagay sa pagitan nilang dalawa. Ang mga opisyal ng militar ng India ay nakatitiyak na, sa kabila ng pagiging mas marami ang kalaban, ang kanilang mga tauhan ay may mga kakayahan at pangunawa sa lupain na kinakailangan upang manalo sa labanan, sa kabila ng katotohanan na ang kanilang mga sandata ay mas mababa kaysa sa ginamit ng mga puwersang Chino. Ang 4th Gurwal Rifles ay isang mabigat na puwersa sa kanilang sariling karapatan. Sila ay handa nang pumunta sa anumang digmaan upang protektahan ang kanilang bansa. Isang gabi, nakikinig sa radyo ang mga magulang ni Jaswant nang dumating ang mapangwasak na balita na hindi maiiwasan ang digmaan laban sa China. Desidido ang mga Chino na sumalakay habang nakahanda ang India na ipagtanggol ang kanilang lupain. Nataranta ang kanyang ina, alam niyang nasa front line ang kanyang anak. May dahilan siya, lalo na't alam niyang mahal na mahal ng kanyang anak ang kanyang bansa. Habang nagpapatrolya sa gabi, ang pulutong ni Jaswant ay inatas ang magpatrolya sa isang lugar na inookupahan ng hukbong Chino. Nakuha nila ang isa sa kanila sa pamamagitan ng paglusot sa likod niya at paghawak sa kanyang binti. Sinubukan nilang maglagay ng tela sa kanyang bibig dahil ang utos ay dalhin siya sa kampo ng buhay upang makakuha ng ilang impormasyon. Iyon ay mas madaling sabihin kaysa gawin dahil ang sundalo ay gumagawa ng sobrang ingay na sinusubukang mabuhay at makuha ang atensyon ng kanyang mga kasama. Wala silang choice kundi patayin siya. Bumalik sila para magpatrolya sa lahat ng bahagi ng kabundukan ngunit walang nakitang palatandaan ng paparating na pag-atake mula sa mga Inchik. Katahimikan bago ang bagyo. Natagpuan nila na kakaiba dahil ang tensyon ay tumataas na bago pa dumating ang bagyo. Ang mga sundalong Chino ay naglunsad ng isang sorpresang pag-atake isang gabi, na nagmula sa iba't ibang direksyon tulad ng mangyayari sa kapalaran. Tumayo ang 4th Gurwal Rifle at nagsimulang magpaputok. Naganap ang labanan, at ang mga sundalong Chino ay bumabagsak na parang langaw. Pagkatapos, nagkaroon ng katahimikan. Sa sorpresin ng mga sundalong Indian, itinigil ng mga Inchik ang pag-atake at umatras. Alam ng koronel na ito ay isa sa plano ng mga Inchik upang malaman nila kung gaano karami ang sundalong Indian. Binalaan niya ang kanyang mga tauhan na manatili para sa kanilang pagbabalik. Tama ang punto ng koronel dahil naglunsad ng panibagong welga ang mga Chino makalipas ang ilang segundo. Mas agresibo sila sa pagkakataong ito, at nakakuha sila ng mas maraming kalamangan. Isa-isang pinatay ang mga miyembro ng infantry habang nagpapatuloy ang labanan. Hindi ito naging hadlang kay Jaswant na umalis sa kanyang posisyon hanggang sa mawala ang mga Inchik. Nakiusap ang koronel para sa reinforcement dahil kulang ang kanilang mga sundalo at bala, ngunit agad na tinanggihan ang kahilingan. Sa halip ay inutusan siyang umalis sa pwesto. Inihatid ni Chandra ang balita sa iba pang infantry na inutusan silang umalis sa kanilang pwesto. Ayaw niyang utusan ang kanyang mga tauhan, bagkus pinayagan niya silang magdesisyon. Alam ni Jaswant na kailangan niyang manatili at protektahan ang hangganan sa anumang paraan. Ito ang kanyang nilagdaan, at walang makakapagpabago sa kanyang isip.
Pagkatapos ay nagpatuloy siya at humarap sa mga inchik mag-isa. Binigyan nito si Chandra at ang iba pang mga lalaki ng lakas ng loob na manatili at lumaban din. Sa enkwentro na ito, napansin ni Chandra na ang mga Chinese ay gumagamit ng high-power MMG, na ikinalulungkot ng kanyang mga tauhan. Humingi siya ng 3 boluntaryo na mag-asikaso dito, at agad na umatake si Jaswant sa kinaroroonan ng kalaban kahit gaano man kadelikado ang gawaing ito. Kasama sina Gopal at Trilok, inatasan silang salakayin ang base kung saan nanggaling ang MMG. Ito ay ganap na delikado dahil ang kampo kung saan naroroon ang MMG, ay nakikita ang kanilang lokasyon. Gayunpaman, walang pagbabalik sa puntong ito. Mapapatay kaagad si Trilok, habang sina Jaswant at Gopal ay nagawang isulong ang kanilang posisyon at lusubin ang base na pinatay ang lahat ng mga operator ng MMG sa proseso. Hiniling ni Jaswant kay Gopal na dalhin ang MMG sa kanila bago dumating ang mga Chinese reinforcements. Natamaan si Jaswant sa ulo, ngunit iniligtas siya ng combat helmet. Ang momentum ng putok ng baril ay nagpagulong-gulong sa kanya pababa ng burol, ngunit nakaligtas siya. Napatay ang iba pang mga sundalo, kabilang si Chandra. Si Jaswant ay nag-iisa na ngayon. Nagsimula ang una sa 72 oras na ginugugol niya sa pakikipaglaban sa mga puwersang Chino. Nangako si Jaswant na hindi isuko ang 1 pulgada ng kanyang inang bayan. Naalala niya ang sinabi niya kay Chandra minsan. Napapaligiran ng mahahalagang puwersa ng militar ng China, ginamit ni Jaswant ang MMG at hinarap sila ng direkta. Palipat-lipat siya ng posisyon at gagamit ng iba pang mga baril para pabagsakin ng isang sundalong Chino sa bawat pagkakataon. Habang nagpapatuloy ang labanan, sumugod si Nore patungo sa larangan ng digmaan upang makasama si Jaswant. Hindi nakita ni Jaswant ang pagdating nito. Nangako siyang tutulungan at protektahan si Jaswant. Ito lang ang pagkakataon niya. Tinutukan ng inchik si Nore, ngunit mabilis itong nailigtas ni Jaswant. Pagkatapos ay nakiusap siya kay Nore na bumalik sa bahay, ngunit gusto ni Nore na tuparin ang kanyang pangako. Hindi niya ito hahayaang mag-isa muli kahit na ang buhay niya ang magiging kabayaran. Tinuruan ni Jaswant si Nore kung paano gumamit ng baril. Pagkatapos ay tutulungan niya siya laban sa mga inchik. Nang malapit na ang mga inchik, wala silang magagawa kundi iwanan ang kanilang base. Natamaan si Jaswant sa hita pero hindi naging hadlang iyon na sumuko. Nag-ipon ng lakas ng loob si Nore na bumawi. Nagawa niyang patayin ang ilan sa mga kaaway. Sugatan at nanghihina, alam ni Nore na kailangan pa ni Jaswant ng tulong. Hindi niya gustong mamatay siya ng ganoon. Nais niyang bumalik sa nayon upang humingi ng tulong sa kabila ng pagsusumamo ni Jaswant. Habang papaalis siya, hinagisan siya ng mga puwersang Chino ng granada at pinatay siya. Nakatingin lang si Jaswant na hindi makapaniwala. Kinuha ni Jaswant ang 1 piraso ng kanyang tela, itinali ito sa kanyang baril, at ipinagpatuloy ang pagtatanggol sa kanyang pwesto. Kapag naging napakalaki ng pag-atake, tatakbo si Jaswant patungo sa isang ligtas na lokasyon at gagamit ng anumang magagamit na mga baril. Hindi siya sumusuko. Ang kanyang pagmamahal sa kanyang bayan ay higit na mas malakas kaysa sa kanyang takot na mamatay. Nang maramdamang nasa paligid ang mga inchik, hinarap sila ni Jaswant. Habang nagawa niyang patayin ng ilan sa kanila, siya rin ay malubhang nasugatan. Nang makalapit ang mga inchik para tapusin siya, ginamit niya ang kanyang kutsilyo para patayin ang ilan sa kanila. Desidido siyang ipagtanggol ang sarili kahit na ang buhay niya lang ang kapalit nito. Ang pelikula ay nagtatapos kay Jaswant na pagod at malubhang nasugatan pagkatapos ng 72 oras na pakikipaglaban-laban sa mga nanghihimasok, at hindi na niya nagawang ipagtanggol ang kanyang sarili. Habang siya ay nakaluhod, halos hindi niya namalayan, isang Chinese officer ang lumapit sa kanyang likuran at hiniwa ang kanyang leeg, na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ang rifleman na si Jaswant Singh Rawat ay namatay sa pagtatanggol ng kanyang inang bayan, gamit ang bawat armas na magagamit niya. Ginawa niya ang pinakahuling sakripisyo upang mapangalagaan ang hinaharap. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.